I was found as a beggar, as an orphan with no home, no family. I was found with a stain as deep as darkness fills the night. Pumasok na tanong. Ito ang tanong, siguro ito yung nakaraan ng mga tanong, siguro ito yung sariwa. Sabi ni Primrose Santos, ano? Sabi po sa 1 Timothy chapter 4, 1 to 5. Ito yung misang naitanong na ni Brother Ronald. No. Ang sabi sa atin, ng tanong, for everything God created is good, and nothing is to be rejected if it is received with thanksgiving, kaya lahat po ay pwede ni daw kainin. Kasi sinasabi dyan, darating ang huling araw na ang iba magsisitalikod sa pananampalataya at makikinig sa aral ng demonyo. At pagkatapos, ipagbabawal ang pag-aasawa at pagkain ng lamang kati. At pagkatapos, lahat ng nilalang ng Diyos, walang dapat nararapat itakwil kung tinatanggap na may papasalamat. Sa talatang 5, dinadaan sa panalangin. Kaya ang kanilang mentalidad, yung inuutos doon sa ating pinag-uusapang karumal-dumal, ito ang katibayan nila para sabihin, pwede nang kainin. Ngayon, yun ba ay may katotohanan? Yung tanong nilang yun na, pwede nang kainin dahil dito sa chapter 4 ng unang Timothy, Brother Ray, 1 to 5. Ano ba masasabi nyo rito? Sa talatang to, Brother Ray. Sige, kapatid na Ray. Actually, nasagot na natin ito eh. Itong katanungan na ito. Meron lang ako ipapapansin ulit, gaya ng pagsagot ko noong una. Sa talatang ito, binabanggit, hayag sa verse 1, ngunit hayag na sinasabi ng Espiritu sa mga huling panahon. Ang iba'y magsisitalikod sa pananampalataya at mga kikinig sa mga espiritong mapanghikayat at sa mga aral ng demonyo. Tandaan po natin, yung verse 1, meron po siyang malaking kinalaman pagdating sa tamang interpretation patungkol sa mga susunod pang verses. Ang sabi nga sa talata, hayag daw na itinuturo ng Holy Spirit na sa mga huling araw daw, ang iba, hindi naman lahat, ang iba, magsisitalikod sa pananampalataya, makikinig daw sa mga mapanghikayat na aral at sa mga aral ng mga demonyo. Ngayon, tanong, paano natin makikilala ang merong aral ng demonyo? Ang sabi po sa verse 2, sa pamamagitan ng pagpapaimbabaw ng mga tao na nagsisipagsalita ng mga kasinungalingan, na hinirohan ang kanilang mga sariling budhi ng waring bakal na nagbabaga, na ipinagbabawal, verse 3, na ipinagbabawal ang pag-aasawa at ipinag-uutos na lumayo sa mga lamangkati, na nilalang ng Diyos upang tanggapin na may pagpapasalamat ng mga nagsisisampalataya at nakakaalam ng katotohanan. Tandaan po natin, merong dalawang aral na lumilitaw po dito. Ano po yun? Ang una, yun pong aral ng mga nagsitalikod sa pananampalataya. Pangalawa, yun tunay na aral o yung nanatili. Binanggit nga natin kanina, based din sa ating tinatalakay, nagsitanggap ng aral na buhay. Na doon pinananatili. Isipin po ninyo, kung ang tinutukoy po dito ay yung ipagbabawal, yung ipinagbabawal na kainin po dito, tumutukoy sa mga karumal-dumal, hindi po ba lumilitaw ang Diyos ang una na nagtuturo ng aral ng demonyo? Yun ang magiging interpretation po niyan. Ibig sabihin, meron pong something o meron pong ibang kahulugan po ito. Na dito po, binabanggit, ipinagbabawal daw yung pagkain ng lamangkati o karne. Ipinagbabawal ang pag-aasawa, ipinag-uutos na lumayo sa mga lamangkati o karne na nilalang ng Diyos upang tanggapin na may pagpapasalamat sa mga nagsisisampalataya. Yun po kasing mga karne na malilinis, may approval ng Diyos, sabi nga sa aklat ng Noe, may approval for sacrifice and eating, ito'y tinatanggap talaga ng mga mananampalataya upang ipagpasalamat. Pero po, yung mga karne na karumal-dumal, hindi po ito ibinigay ng Diyos upang ipagpasalamat, upang kainin. Lahat po ng nilalang ng Diyos, mabuti po yan. Wala pong nilalang na masama. Pero po, yung mga karumal-dumal na ibinigay ng Diyos, hindi po ito ibinigay bilang mabuting kanin. Sa madaling salita, meron pong maling interpretation. Ano po, sino po yung kinatuparan nito? Di yun pong nagbabawal
na umiwas o lumayo sa mga lamangkating karne na kung saan hindi naman ipinagbabawal ng Diyos kainin. At yung hindi ipinagbabawal ng Diyos kainin, hindi po ito yung mga karumal-dumal. Bakit po? Sapagkat mababasa sa aklat ng Pedro, Kapitulo G, sabi ni Apostol Pedro, Panginoon, kailanman, ang tinutukoy niya yung mga marumit karumal-dumal. Kailanman hindi ako kumain ng mga bagay na marumi at karumal-dumal. Ito po yung ipinagbabawal ng Panginoon. Samantalang sa talatang ito, yung tinutukoy dito, yung dapat tanggaping may pagpapasalamat. Hindi po ito tumutukoy sa mga pagkain na marumi at karumal-dumal. At ang nagbabawal po niyan ay walang iba kundi ang Iglesia Katolika Apostolika Romana. Kapag mahal na araw, ipinagbabawal yung pagkain ng karne. Samantalang hindi naman to nilalang ng Diyos upang iwasan natin, maliban sa mga karumal-dumal. Sila rin yung kinatuparan. Sila rin yung kinatuparan ng pagbabawal ng pag-aasawa. Obvious na obvious kung sino po yung kinatuparan. Inuulit po natin, yun pong talatang ito, hindi po ito nagpapatunay na pwede nang kainin lahat ng pagkain. Sapagkat ang binabanggit po dito na pagkain, yung pagkain po na approve po ng ating Panginoon Diyos para kainin, na ipagbabawal naman ng mga antikristo na merong aral ng demonyo. Ang kinatuparan nga po niyan ay ang Iglesia Katolika Apostolika Romana. Hindi po ito tumutukoy sa aral ng Adventist na nagbabawal sa mga marumi at karumal-dumal. Sapagkat pag ito po ay naging masama, unang-unang ang Diyos. Yan ang magiging argument eh. Ang Diyos po kasi ang unang nagturo niyan. Dililitaw, ang Diyos po ang promotor sa pagbabawal ng pagkain o mayroon pong aral ng demonyo. Kung susundan natin sila. Kung susundan yung argumento. Subalit wala naman pong mga Kristiyanong matino ang magsasabi na ang Panginoon Diyos ay nagtuturo ng aral ng demonyo. Correct. Sa makatuwid, yung tinutukoy po dito na ipagbabawal na katangian nga po aral ng demonyo, ito po yung mga pagkain na may approval ng Panginoon para kainin at ihandog. Okay. Dagdagan ko, kapatid na Nino. Sige. Sa pag-aaral ng Biblia, mga kapatid at mga kaibigan, numero 1, sa rules of biblical interpretation, bago ka magsagawa ng iyong interpretation, ay sangguniin mo muna at bigyang pagpapahalaga yung tinatawag na context. Yan. Sapagkat ang context ang siyang magpapasya, siya pong magsasabi kung ano ba yung tinutukoy na ipinagbabawal doon sa talatang ito. Ano ho? Kaya maraming mga pastor ngayon, maraming mga mangangaral, kung nabasa yung talatang 5, na ang sabi talatang 4 at 5, sapagkat bawat nilalang ng Diyos ay mabuti, walang na anumang nararapat itakwil, isinama na nila lahat, pati karumal-dumal. Isinama na lahat. Pagkatapos, kung tinatanggap na may pagpapasalamat, 5, sapagkat pinakababanal sa pamamagitan ng salita ng Diyos at panalangin. Kaya lumalabas yung mga katuruan ngayon, kahit karumal-dumal yan, ipanalangin mo lang sa Panginoon, pwede na. Kasi generalize nila. Hindi nila isinaalang-alang yung konteksto. Nasa konteksto, yun lamang pinag-uusapan na lahat ng bawat nilalang ay tumutukoy lamang sa talatang 3 doon sa salitang lamangkati. Ang ibig lamang sabihin niyan, bawat nilalang ng Diyos na lamangkati mabuti. Kasunod ng pag-aaral ng biblical interpretation, yung kasunod ng context, ay sisiyasatin din natin yung biblical languages. Ano ba yung lamangkati na binabanggit dito sa talatang 3? Sasabihin sa atin ng kasulatang Grego, yan ay bromaton. Titignan nyo naman yung salitang bromaton sa Greek lexicon. Sasabihin naman sa inyo ng Greek lexicon, yung bromaton, hindi kasama dyan yung karumal-dumal. Mauunawaan nyo ngayon na yung palang ipinagbabawal, kagaya ng binanggit ng kapatid na Ray, ay tumutukoy lamang sa mga kosher foods, sa mga angkop na pagkain ng mga Hudyo na may aprobado ng ating pong Panginoon Diyos, kapatid na Nino. Yan, maganda itong talatang ito kasi madalas itong
Oo. tinatanong, maging sa Paborito yan diskusyon, eh. ano? Ulit-ulit na yan. Kaya nakatutuwa kasi Brother Ray, marahil kahit na siguro sabihin natin ito na itanong na, meron namang ibang mga taong nakikinig, ano? Kaya isa rito doon nga sa aral ng demonyo, pinakikita natin ang Diyos ang unang utos Correct. Sa Leviticus 11:1. Oo. Sinalita ng Panginoon kay Moises at kay Aaron. Kaya yung Panginoon sa talatang yun na ang pagbabawal ng malinis at marumi, hindi aral ng demonyo, kundi aral ng Diyos. Pero napansin ko rin dito sa talatang ito, ba't napansin nila yung karumal-dumal, hindi na napansin yung pag-aasawa, pagbabawal. Wala naman tayong aral na bawal mag-asawa. Lahat ng ating mga manggagawa at pinapahintulot mag-asawa bago ordinahan. O kaya hindi sa atin, tama nga naman, no? Hindi sa atin. Hindi yung panlaban sa atin. Oo, kaya hindi sa atin ito. Tama, Brother Ray, Brother Camacho, Brother Adren. Kaya isa pang makikita natin dito, kailan ba ang likas nung bawal tsaka ng malinis Yung makakain at hindi makakain. Kailan mo ba na ipanalangin na yung isdang walang kaliskis nagkaroon ng kaliskis? Kailan mo ba ipanalangin yung mga baak ang paa at hindi naman ngumunguya na ipanalangin mo ngumunguya na yung dating hindi ngumunguya? Nagtaka nga ako, Brother Lino, putulin kita ng konti. Meron ako napanood na debate. Sige. Sabi ng isang baptist, yung kabawalan sa pagkain daw ng karumal-dumal ng baboy, sa mga Hudyo lang daw yan. Pero ang tinitindigan niya, sa New Testament, basta daw ipapanalangin mo yung pagkain, nililinis na ng Panginoon. Ang tanong ay ito, kung sa mga Hudyo pala yan bawal, hindi naman tayo Hudyo, ba't kailangan ko pa ipanalangin para luminis? Tama. Sa kanila lang kasi yan madumi. Dapat kahit lamutakin ko yan ang lamutakin, kahit hindi ko yan ipanalangin, malinis yan. Bakit? Sa Hudyo lang yan bawal Kaya nagtataka ako sa ganyang argument, masyadong mababaw to. Masyadong mababaw. O pati sa bawal, di ba? Tuloy natin. Ngayon, andyan yung isdang walang kaliskis kasi likas yun Yung likas din ng hayop, baak ang paa, dapat magkasamang ngumunguya. Panalangin mo, mababago ba nature niyan? Kahit maghapon ka manalangin. Dalangin ko itong Papalis na lang sugpo. Dalangin ko ito isdang walang kaliskis. Dalangin ko, pag mulat man ng mata mo may kaliskis na yung bawal. Hindi din kaya sabi, dalangin, merong panalangin. Ngayon, dito di sa pangungusap na ito, ay makikita natin na hindi para sa atin ito Ngayon, sabi sa isang sali ng Biblia, dito sa saang salita ng Diyos, ipinagbabawal nila ang pag-aasawa at ang ilang uri ng pagkain kahit na ginawa ng Diyos ang mga pagkain ito para tanggapin na may pagpapasalamat. Ang pinag-uusapan, yung angkop na makakain. Pero pagdating doon sa pangungusap, lahat ng nilalang ng Diyos ay mabuti. Walang nararapat na itakwil. Pero hindi lahat ng nilalang ng Diyos ay dapat kainin. Tama. Yun ang pagkakaiba nun. Bakit nilalang ang baboy? Mabuti yan. Pero hindi mabuting kainin. Bakit hindi mabuting kainin? Kasi ang trabaho niya, tagalinis. Yung tagakain ng pinagbabuyan. Hindi ba? Yun yan kaya kahit ngayon ipanalangin ito ng mga tumututol doon sa yung likas ng marumi na walang kaliskis, walang palikpik. Kahit idalangin nila isang taon yan, hindi mababago yan Hindi magkakari ng paa. Pero nakapagtanong dito, yung bawal gusto nila para sa Israel. Paano naman yung baka, tupa, inutos din sa Israel? Kumakain ba sila nito? Dapat hindi rin. Hindi rin kasi sa Israel din inutos. Yung isang may kaliskis, inutos din sa Israel. Kumakain din ba sila nito? Dapat hindi din. Sabi na, wala ang sablay dispaling hated wala ang saksi din. Sablay. At saka ito pa, kapatid na Lino. Sige. Marami kasing nag-aaral, inuunawa yung Biblia, na para bang yung Biblia sinulat sa Tagalog talaga. Na pag nabanggit mo yung lamangkati, tapos tatakbo sa English o nakalagay meat, yung karne ng baboy, talaga meat din yun. Tapos babasa halimbawa ng isang sitas ng Biblia. Ito halimbawa yung New World Translation. Nakalagay dito na ipinagbabawal ang pag-aasawa, ipinag-utos ang pag-iwas sa mga pagkain. Dahil nakita ng pagkain, karne, ang conclusion kagad nila, baboy kasi pag pumunta nga naman sa karinderya, kain din. Lahat ng nandun pagkain. Terminong meat Pero di nila naunawaan. Dapat na unawain natin yung Biblia sa kaisipan ng isang manunulat na Grego o Hudyo. Ang tawag po dyan, Hebraism.
Kaya alam nyo, maganda dito sa Seventh-day Adventist, pag dito kayo napunta, lalalim ang inyong pag-aaral, mga kapatid, mga kaibigan. Amen. Ito nga, tinatanong ko, alam mo ba kako ibig sabihin ng Hebraism? Hindi nila alam eh. Hindi ko rin alam. O ngayon, nakakadagdag tayo ng kaalaman sa kanila. Yan. Uunawain natin ang Biblia ayon sa kaisipan ng isang manunulat na Hudyo o di kaya'y Grego. Ayan. Huwag mong isipin na yung sumulat ito Pilipino. Kasi pag tayo nagkaintindihan, pag sinabi natin pagkain, Lapang. di ba? Yan. Ganyan. Siguro mabigyan natin ng idea yung mga nanonood sa atin kung ano yung pagkakaiba ng marumi at karumal-dumal doon sa malinis. Para sa mga Katulad ng unang Timothy, ang salitang pagkain hinango sa Greek na bromata o bromaton. Kaya pag pinabanggit po sa Biblia ang salitang pagkain, huwag niyong isasama ho dyan yung hindi pagkain. Po, kasi kung yung baboy o yung isdang walang kaliskis na hinanay sa Leviticus 11 at Deuteronomy 14, dapat sana kung yan ay makakain, inihanay ho yan sa makakain. Yun. Palibasa, hindi ho yan pagkain, kaya inihanay sa hindi makakain. Kaya yung hindi makakain yan ay akatarton, doon sa makakain o kosher food, yan po ay bromata. Kaya ang pinag-uusapan po sa Kapitulo 4 ng unang Timothy, hindi po akatarton kundi bromata. No po? Kasi may pagkain na iniuutos ng Diyos na kainin, ito naman nagbabawal, ay ipagbawal yung malinis na pagkain. O, kaya po yan ay isa sa study ng I was found as a beggar, as an orphan with no home.